Nagsimula ang kwento sa pagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng demon race laban sa lahat ng lahi na nabubuhay sa buong kontinente. Sa lakas ng puwersa ng demon race sa pamumuno ng Demon Queen ay nagtagumpay nitong matalo ang lahat ng lahi sa buong kontinente maliban sa human race. Subalit dahil sa kasakiman ng human race sa kapangyarihan at posisyon ay sila rin ang naglaban-laban hanggang sa humantong na matalo rin sila sa demon race. Sa huli tuluyan ng nasakop ng demon race ang buong kontinente sa pamumuno ni Demon Queen Elizabeth na tinaguri ang pinakamalakas na Demon Queen sa kasaysayan. Sa sirang palasyo ng Human Empire ay nakaupo ang Demon Queen Elizabeth habang pinagmamasdang nahihirapan ang guro na si Barrow. Bagamat tuluyan nang natalo ang mga tao sa kontinente ay hindi pero nawala ng pag-asa si Barrow, na naniniwala na darating ang panahon at muling babangon ng human race sa pagdating ng hero kagaya ng sa mga alamat. Ang taksil sa human race na isang prinsipe ay sinipa si Barrow para magpasikat sa Demon Queen. Galit na sinabi ni Barrow na ang prinsipe ay isang taksil at nanghihinayang siya para dito dahil inaasahan pa naman niyo itong maging isang tagapagligtas subalit mas pinili nito na umanib sa kampan ng mga demonyo. Susubukan na sanang patayin ng prinsipe si Barrow nang pigilan siya ni Demon Queen. Tinanong ng Demon Queen kung totoo ang sinabi ni Barrow patungkol sa darating na tagapagligtas na siyang tatapos sa kanya. Nais niyang linawin ni Barrow ang kanyang sinabi dahil kung hindi ay sasapitin niya ang parusa na higit pa sa kamatayan. Nanginginig na sumagot si Barrow at sinabi ang patungkol sa prophecy na ang tagapagligtas ay darating para hugutin ang Holy Sword at sa panahong mangyari iyon ay ang panahon na magwawakas na ang pamumuno ng demon race. Dagdag pa nito ang Holy Sword na kanyang tinutukoy ay ang espada na nakabaon sa stone platform na pinangalanang Holy Sword Alpha. Imbis na matakot ay naging interesado pa ang Demon Queen dahil batid niya na sa kontinente na ta ay mayroon peren siyang katunggali at handa siyang hantiin ang sinasabi sa prophecy. Nag-ante si Demon Queen Elizabeth ng 15 taon para sa pagdating ng hero subalit hindi peren ito nagpapakita. Sa pamumuno ni Demon Queen Elizabeth ay nagawa niyang pagkaisahin ang lahat ng lahi sa kontinente ng walang diskriminasyon at nabubuhay ng mapayapa sa buong kontinente. Dahil sa magandang pamumuno ni Demon Queen Elizabeth ay nabuo ang alyansa para pigilan ang pagsulpot ng hero sa prophecy dahil kapag nangyari iyon ay natatakot sila na bumalik ang gulo sa buong kontinent at magkaroon muli ng panibagong digmaan. Sa palasyo ay matyaga pa ring nag-aantay si Demon Queen Elizabeth at nagpatawag pa ito ng pagpupulong sa lahat ng lahi para alamin kung may balita na basa patungkol sa hero. Sumagot ang elf race na wala silang mahanap na impormasyon patungkol sa hero kahit na pinakilos na niya ang lahat ng tribo ng insekto para maghanap. Ganun din ang naisagot ng dwarf race. Sumagot ang human race na kahit lumabas ang tagapagligtas sa prophecy ay wala itong magagawa para labanan ang lahat ng lahi na sumusuporta sa Demon Queen. Lingid sa kaalaman ni Aristotle ng human race na hindi takot ang Demon Queen sa hero at kaya niya lamang ito pinahahanap ay sa kadahilanang nais niya makita kung totoo ba ang prophecy. Sinisisi ng lahat ng lahi si Barrow dahil biningit pa nito ang prophecy sa Demon Queen gayong napakaganda naman ng pamumuno nito at sila'y sobrang maswerte dahil nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa buong kontinente. Ilang sandal pa ay dumating si Barrow dala ang karatola na nakasulat ang pagtanggi sa hero. Sa kasalukuyan ay kampi na rin ito sa Demon Queen dahil gusto niya ng kapayapaan. Dinakma ni Demon Queen si Barrow gamit ang kanyang kapangyarihan para tanungin nito kung nasaan na ang sinasabi niyang prophecy na tagapagligtas. Sinabi nito na kapag lumagpas na ang itinakdang oras ng pagdating ng hero ay maaring hindi na talaga ito dumating. Sinang-ayunan naman ito ng prinsipe na siyang ikinagalit ni Demon Queen Elizabeth. Si Elizabeth ay matagal nang narratang ang tugatog ng kapangyarihan at nais niya ng isang hero na kalabanin siya. Nagawa na niyang basahin lahat ng ancient magic at nabuo ang pinakamalakas niyang atake para sa paghahanda sa magiging labanan nila subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Tuluyan nang naubusan ng pasensya si Demon Queen at tinangkang hugatin ang Holy Sword Alpha para hanapin ang hero sa prophecy at puntahan ito. Gulat na gulat ang mga nakakita dahil sa lakas na nilalabas ni Demon Queen para lamang hugatin ang Holy Sword. Kinalaunan ay nakuha na nga ito ni Demon Queen at napagtatanto na hindi lamang ang hero ang may kakayahan na hugatin ang Holy Sword.
Habang hawak-hawak ni Demon Queen ang espada ay ipinakita nito ang lokasyon kung nasaan nagtatago ang hero. Walang ano-ano ay nag-teleport si Demon Queen Elizabeth sa kinaroroonan ng hero. Sa gitna ng kagubatan ay may isang bagong tahanan at naninirahan roon ang hero bilang isang magsasaka. Ang pangalan niya ay si Lu Ping, isang ordinaryong tao nagtatrabaho bilang isang office worker. Hindi marangya ang kanyang buhay at wala rin siyang hilig sa mga bagay-bagay kagaya ng mga laro at panunood ng anime. Ang tanging libangan lamang niya ay ang manood ng short videos ng paborito niyang palabas patungkol sa pagkakaroon ng simpleng buhay. Sa kagustuhan niya itong mangyari ay bigla itong nagkatotoo. Sa hindi malamang dahilan ay napadpad siya sa kontinente ng Sword and Magic bilang isang hero. Sa tulong ng newbie system ay unti-unti niyang natutunan ang paraan para mabuhay dito. Bagamat bago lamang mundo na kaniyan ginagalawan ay hindi siya natakot bagkus ay nasiyahan dahil ito ang kanyang gustong gawin. Sa gitna ng komportable niyang buhay ay may bumukas notification para ipagbigay alam sa kanya na kailangan niya nang umalis sa newbie village para simulan ang kanyang paglalakbay at tahakin ang landas ng pagiging hero para labanan ang Demon Queen. Subalit hindi ito nais niya lamang mamuhay ng mapayapa at normal. Kahit anong babala na ibinigay ng system ay hindi natinag ang determinasyon ni Lu Ping na manatili. Batid ni Lu Ping na walang magagawa sa kanya ang system kundi paalalahanan siya na umalis kaya pinabayaan niya lamang ito. Sa tulong ng time barrier nagawa niyang magtago at maging ligtas sa panganib. Dahil iba ang oras na tumatakbo sa loob ng newbie village ay nagagawa niya ang lahat ng kanyang gusto kagaya ng farming, hunting, forging at meditation. Tumagal ang panahon at wala rin siyang alam patungkol sa sword at magic subalit hindi ito importante dahil hindi naman siya lumalabas sa newbie village. Dumating ang panahon at napuno na ng tuluyan ang system at nagalit kay Lu Ping sabay tuluyan na itong naglaho. Napakaganda ng umaga habang si Lu Ping ay masaya sa kanyang buhay na normal ay biglang dumilim ang Kalenjitan at nabalot ito ng pulang mga ulap. Kinabahan si Lu Ping at agad na tumakbo dahil akala niya ay uulan ng malakas at kailangan niyang umuwi para kunin ang kanyang mga sampay na damit at pinatuyong isda. Sa kanyang pagmamadali ay hindi niya namalayan ang paglabas ni Demon Queen Elizabeth sa mga ulap. Si Demon Queen Elizabeth ay nakatingin lamang sa kanya habang ito ay tumatakbo. Nakarating na si Lu Ping sa kanyang bahay at nakuha na rin ang mga dapat niyang isilong. Isang robot na aso na si Wang Kai ang nagbanantay sa tuwing wala siya sa bahay. Habang hinaharot siya ni Wang Kai ay may narinig siyang boses ng pagtawag. Tumingin siya sa kalangitan at nakita ang lumulutang na bagay sa kalangitan. Sa umpisa ay hindi niya ito makita, nagalit ang Demon Queen dahil tinawag ni Lu Ping siya na siyang bagay. Agad naman humingi ng tawad si Lu Ping sa kanyang ginawa. Labos ang kanyang pagkagulat dahil sa pagkakaalam niya ay walang kung sino man ang kayang makapasok sa newbie village. Ibinato ni Demon Queen Elizabeth ang espada kay Lu Ping para malaman kung siya ba't alga ang hero. Sa isang iglap ay biglang napunta sa kamay ni Lu Ping ang Holy Sword Alpha at agad naman siyang na-recognize bilang master ng espada. Abangan, ano kaya ang gagawin ni Lu Ming, makakaya niya kayang labanan si Demon Queen Elizabeth. Kung gusto mong manood ng mga ganito ay bisitahin mo lang ang aking channel at makikita mo ang mga video kagaya nito. Salamat sa panunood.